Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino mula noon hanggang ngayon. Maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito balita si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Million fans around the world! Hello! Hi! Magandang tanghali po sa inyong lahat sa 40 mahigit na libo sa mga barangay sa buong Pilipinas. Ayan, medyo malakas na naman ang dating, ha. Oo, masyado malakas. Bigyan mo ng konti lang. Yan. Alright, so narito na naman po tayo sa isa na naman po nating edisyon ng Barangay in Action. Yan, araw po tayo ng Huwebes, Setyembre 7, 2023. Ha? At muli po tayo ay magsama-sama na ating pong pag-usapan ng ating pong barangay. Ano ho? At syempre yung ating mga opisyal ng barangay, yung mga tatakbo, ano? Mga nag-file ng COC, ayan. Atin ho silang tawag diyan, kilalanin. Ano pa? Tahigan? Kaliskisan? Ayan, tahig na. Kaliskis pa, no? Kaliskisan natin. Alamin natin kung ano ba ang ano nila. Ano bang mga pagkatao nila. Sila ba ay karapat-dapat na manungkulan sa ating barangay? Sa kanila ba natin makukuha ang pagbabago? Ano ho? O kaya naman ay merong umaagaw sa magandang pamamalakad sa barangay at ang nais lamang ay makakuha ng kapangyarihan bilang opisyal ng barangay. Yan. Yan ho yung ating sasaliksikin. Ano? Aarukin. Aalamin sa mga
kandidato. Ano? Yan ay atin pong mga dapat na batayan. Mga batayan ho natin yan at karapatan po natin yan. Sila ay lubusan nating makilala. Dahil sila ay 3 taon or 9 na taon, 3 hanggang 9 na taon maglilingkod. Ano? Kaya 9 na taon din tayong magdurusa kapag tayo ay nagkamali sa kanila, sa pagpili natin sa kanila. Ngayon, doon naman po, no, sa gusto pa nating panatilihin dahil maganda naman ang ginagawa sa barangay, aktibo, makatarungan. Ayan, bakit makatarungan? Dahil ho sa barangay ay pinatutupad po dyan yung barangay justice. Ang barangay justice, diyan dinidinig ang usaping pambarangay, away barangay. Mga hindi magkaunawaan, hindi yun nga mali mga yung mga malilit na bagay na po pwede namang hindi na makarating sa barangay at po pwede namang mapag-usapan na lang na magkapit-bahay, nais pang idulog, nais pang iparating sa barangay yung kanilang problema, tuloy. Kalat. Kalat ngayon sa barangay. Di ba? Kung kayo ay merong pinag-iingatang pangalan, ayaw ninyong machismis o ayaw ninyong masira ang pangalan ninyo, ayusin nyo na lamang dalawa. Kung tutuusin, kayo lamang talaga ang makakalutas niyan. Kumbaga sa unawaan lang ho. Magkaunawaan kayo, magpakumbaba ang bawat isa para yung mga lihim ng bawat isa sa inyo ay hindi na mabunyag sa barangay. Kasi kung minsan diyan pa na nagkakasumbatan. Nagkakabunyagan ng mga nakaraan. Si kumare at si kumare, yan, natatawa tuloy ako pag ganyan. Si kumare at si kumare, may mga nakaraan sila. Sila yung magkakababata sa barangay. Meron silang mga iniingatang mga nakaraan. Pag sila ay nagkasira, pag nagkasira yan, malamang sa malamang. Sila ay magsumbatan at maglabasan ng tinatawag nating mga baho. Ayan. Sa barangay, talaga naman, dyan mo makikita, dyan yung makikita na sa barangay, makikita mo yung iba't ibang ugali, iba't ibang kilos, reaksyon ng nagtutunggali, nag-aaway. Nag-aaway. Nako, talaga namang pag wala si kapitan, parang mga manok yan na inahin na nangingitlog. Ang iingay. Palitan ng halos ang barangay hall parang mapalengke na sa ingay dahil ayaw patalo ang bawat isa. Ayaw patalo. Pag malakas ang boses ng isa, masihigitan pa ng isa yung boses niya. Hanggat walang nagsasabi na wala pa si kapitan, tigil ko! Magsitigil kayo! Narito na ako! Hindi na kayo mga nahiya! Nasa harap ko na kayo! Dakdakan pa kayo ng dakda! Magsitigil kayo! Ganyan si kapitan
hindi, hindi, hindi naman ako naging kapitan, pero oo, nakakaano ho tayo, nakakasaksi. Nakakasaksi tayo ng mga kaso ho sa barangay. Yan, ano? Nako, pag ganyan pa si nanay mo at si kumare, yung magkumare, andyan pa, meron pa, andyan ang asawa, andyan ang mga anak, pati mga anak, nakikihalo na rin. Ano? Naku, baka mangyari niyan maggantihan. Ano? Kaya tayo ho ay mag-isip-isip din po bago natin idulog din ho yung problema sa barangay. Kasi ho once na naihain nyo, naisampa at nakarating sa barangay ang usapin, ang hindi pagkakaunawaan, apektado ho ang mga pamilya ho ninyo. Gusto ba ninyo yung ganyan? Oo. Kayong dalawang magulang ay hindi kayo magkaunawaan, di ganun din ho. Ganun din ho mga pamilya ho ninyo. Pag hindi nakikita sa inyo na kayo hindi nagkakasundo, nagkakabate, patuloy kayo, itsura lang. Diba yung mga ganyan? Pag nagkakasalubong kayo sa barangay, ay, che! Mga ganyan, ano? Gusto nyo ba? Gusto nyo ba yung ganyan? Di mga anak ko ninyo, nagkakaanuhan din sila. Nagkakaisnaban. Oo, paano kung mga lalaki pa yan? Mga anak nyong lalaki, ano na ho yan? Baka mamaya, maging, yan pa yung, di ba, maging mitya. Ng away, ng tawag rito, lahi nyo. Di ba? Kaya sa mas maaga, ayusin na ho. Kung yan naman po ay malit lang na bagay, madali ho. Meron naman hong, ang lahat ho ng bagay, ang lahat ho ng meron naman pong solusyon. Ang lahat ho ng problema. Basta't matanggap lang ng bawat isa at maunawaan, ay masusolusyonan po. Wala hong bagay na pagdating ho sa pagdating po sa sigalot, sa usapin, o ano man po yan, o yung bubong ng bahay mo nakausli, doon sa bubong ng kapitbahay mo, ang dali lang ho niyan. Dahil pag umuulan, yung tulo ng ulan, ay tumapatak sa bubong nila, butas yung bubong nila. Hindi ba? Diretso dun sa butas, nababasa sila. Kaya, yan naman ay, mare, pwede mo naman, pare, ang tagal naman ho na ninyong magkapit-bahay. Kayo pa ba ang mag-aaway? Biruin ninyo, dyan nyo na pinanganak ang inyong mga anak. At hindi lang yun, magkakababata pa nga kayo. Tapos sa bagay na hindi pa kayo magkaunawaan. Diba? So, wag nyong sirain yung matagal ho ninyong pagsasama. Naglalaro pa kayo noon ng Jackie Stone. Chinese garter pa kayo nung araw. Nagkatapos kayo mag-aaway na nung kayo ay nagka-pamilya, hindi kayo magkaunawaan. Hindi ba? Nagluluto-lutuan kayo noon, nagtatatay-tatayan kayo, bahay-bahayan. Di ba? Tapos yung mga masasayang ala-ala na yan sisirain nyo lang sa isang iglap. Sipin po ninyo yan. Maaari ho na paputol ni kumare ng kapitbahay mo. Mare, natulo yung daus ng tubig galing sa bubong mo na nakatapat sa amin nababasa kami. Baka pwede mong naman.
Diba? Lagyan mo ng kapirasong alulod. Oo. Lagyan mo ng ano para hindi lang pumasok sa loob ng bahay namin yung tulo ng tubig mula sa bubong mo. Ganun lang, kasimple. Oh. Kung sasagutin mo siya ng ang ganda ng pasok ng kumari mo, mahinahon ng dating, babanatan mo naman na, wala pa nga akong pera eh. Wala pa akong pera nga sa kumpare mo, hindi nga umuuwi. Oh. Di ba? Pag ganyan ang dating mo, magagalit. Oo, sinalubong mo ng galit eh. Dapat, mahinahon yung pasok ng kumari mo. Ikaw naman, tutumbasan mo rin yun. Mahinahon din ang sagot mo. Pag sinagot mo ng ganon, inumpisahan na nga niya ng kahinahunan na makipag-usap sa'yo. Pagkatapos naman, ikaw ang dating mo naman para ka namang Leonard! Naggagaganyan ka na agad. Ang tenga? Tawag doon. Nagpintig ang tenga mo. Di ba? Magagalit. Kasi ganun ang pasok mo eh. Ganun ang pasok mo. Kaya dapat tayo, lagi ho tayong mahinahon. Maganda naman ang entrada niya eh, yung approach niya sa iyo eh. Di ba? Tapos sisigawan mo ng ganun. Wala pa kang pera kasi pare mo eh, kaya hindi ko mapagawa yan. Hindi nga nauwi. Pambira ka naman, mare. Hindi ka makaunawa. Siya yung kumari mo pa hindi makaunawa. Ikaw nga ang may pagkakamali. Ikaw ang may kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin, kasalanan ko bang umuulan at pumapasok ang tubig sa iyo? Ikita mo yung mga katuwiran yan. Ang tawag na katuwiran diyan, baluktot. Pag nangatuwiran ka ng baluktot, hinako, hindi talaga kayo magkakaunawaan. Tanggapin ang katotohanan na ikaw ay nakakapurwisyo. Yun po yun. Tanggapin nyo yun. Ngayon, pag siyempre, alam mong nakakapurwisyo ka, anuhin mo yun. Bigyan mo ng solusyon dahil nakakapurwisyo ka. Diba? Pag nagawa mo naman yan, di ayos na kayo ni kumari mo. Hindi na mabubunyag yung mga nakaraan mo. Bago mo napangasawa ang kumpare, alam ko ang ano mo. Alam ko ang nakaraan mo. Ayan. Mauuwi yan doon sa ganon. Iwasan na natin 'yon. Iwasan na para hindi ho lumala. Ayan. Mainit ng tanghali, Sir Boyet. Ayan si Hilario Lim ang esposo ni Christina. Ni Christina. Tama. Ano ba 'yun? Ayan ako kasi ngayon ko lang kayo nakikita eh. Si Mrs. Kamusta? Hilario. Salamat sa panonood, sa panonood. Tama ba yung ating sinasabi rito, yung mga ganyang mga pangyayari sa barangay? Di ba, no? Mga ganyan. Totoo naman. Totoo na ganyan talaga ang nangyayari, lalo na sa depressed area. Dami ng tao at ang bahay ay sala sa labas. Talaga yan ang mga pangunahing pinag-aawayan ng magkapitbahay. Kasi kung minsan meron tayong kapitbahay na maselan, may kapitbahay tayo na talaga namang inggitera. Yung mga inggitera at chismosa. Yan, pag meron yan, pag andyan yan, hindi mawawala sa barangay yan. Oo, hindi mawawala. Inaalala ko yung chismosa. Naikwento ko na sa inyo yun eh. SK, pa ho siya? SK chairman.
inireklamo siya ng kanyang kababata pa naman. Kababata ay mas maganda yung kababata niya doon sa SK chairman, babae. SK chairwoman. Biruin mo sa porke maraming dumadalaw doon sa kabanyang kababata dahil maganda ay pinagchichismis siya. Pinagchichismis siya na iba't ibang lalaki daw ang kasama. Talagang ganun. Maganda siya. Talagang maraming lalaking sa kanya. Maliban talaga na siya ay diba? Hindi na maganda yung ginagawa. Iba't ibang lalaki na yung pero ganun pa man, kung totoo siya, wala kang pakialam doon. Huwag mo siyang pakialaman. Trip niya yun. Yun ang gusto niya. Ikaw naman, hindi ka naman niya pinakikialaman. Imagine, official ka pa naman, chairwoman ka pa naman, SK chairwoman ka, katapos ikaw pa yung nangunguna at namumunong mag-chismis dyan sa mga kapwa mo kabataan. Imbis na, di ba? Imbis na ikaw ang magpakita ng magandang halimbawa, ikaw pa yung nangunguna. Ikaw ang promotor ng chismis diyan sa iyong barangay. Hindi ka na, 'di ba, nakakahiya. Nakakahiya na ikaw ay mareklamo. Official ka pa naman. Hindi ganyan ang tungkulin ng isang SK chairman o chairwoman. Kayo ang magtataguyod, kayo ang mangunguna na makagawa, magpakita ng mga magagandang bagay dyan sa inyong barangay sapagkat nakabantay sa inyo. Nakabantay sa inyo at nakasubaybay din yung mga susunod na henerasyon sa inyo, yung mga bata dyan na inyong pinaglilingkuran. Kayo, pinaglilingkuran nyo dyan yung kapwa nyo bata lalo-lalo na yung yung mga paslit na nagsisimula ng magkaisip. Sila yung talagang inyong focus ng inyong panunungkulan. Kung kayo ay nakikitaan ng hindi kaaya-aya, hindi maganda, anong magandang iiwan ninyo? Anong magandang alaala sa mga kabataan kapag ganyan kayo? Di ba? So, wala na tayong pag-asa. Wala. Hindi aayos ang ating barangay, lalo-lalo na yung mga natin dyan. Yung mga kabarangay natin, ang mga bata. Kaya nga may SK May SK sangguniang kabataan, may chairman. Dahil kayo ang mamamahala. Isa kayong pamahalaan ng mga kabataan. Kayo ang iisip ng ikabubuti ng mga susunod sa inyo. Yan. SK, chairwoman. Kung ikaw ay naghain ng certificate of candidacy, kung ikaw ay kabilang sa sa 1.4 million na naghain ng certificate of candidacy nitong huling paghahain, ay naku, baka hindi ka na manalo. At baka ang kalaban mo pa ay ang ang lalaban sa iyo yung kababata mong yan. Na hindi naman niya wala naman sa kanyang vocabulary ang politika. Mapapasok tuloy siya sa politika para tapatan ka lang at mawala ka sa posisyon dahil hindi magandang ginawa mo. So, yan,
Kasama ka ba sa naitala ng Commission on Election na 1.4 na milyong kandidato na naghain ng Certificate of Candidacy para sa barangay at SK election? Naku. Alam nyo, no? Sa ginawa po sa consolidated na report ng COC na natanggap ng Commission on Election, may hung kabuang 1,414,487 pong kandidato ang nakapaghain ngayon ng kanilang kandidatura sa buong sa buong bansa, sa lahat po ng barangay. Sa 44,022 barangay sa ating bansa. Diyan po sa report, ang kabuuan po 96,962 ang naghain ng kanilang COC. Na para ho yan sa barangay chairman. Yan ang ngayon 96. At ang 731 naman po, 731,682, yan, para naman po sa mga kagawad. 92,774 para ho sa SK chairman. At 493,069 para sa SK member. So, marami hong mga naghain na sana itong mga kandidatong ito makaliskisan ho natin ng maigi. Makaliskisan natin ng maigi, lalo na ho yung mga bago, dahil gusto nilang manungkulan. Kung ang pakay talaga ay manungkulan, wow, wala tayong wala tayong question. Pero posisyon lang ang habol at kapangyarihan sa barangay, nako, scratch mo yan. Sapagkat wala tayong mapapala sa kanya. Yun nga sinasabi ni Chairman na Garcia, wag hong iboto yung mga may sariling interest lang sa barangay. Sariling interest lang ang gusto. Ang layunin, hindi paglilingkod. Kaya nga sa barangay, sapagkat sa requirement po ng isang kandidato, basta yun lang, marunong sumulat, marunong bumasa, at meron talagang pusong matulungin. May pusong makatao. Kapag pag ganyan ng isang nilalang na may pusong makatao, sakop na ho yung, andun na ho yung kaya niyang makapaglingkod. Kaya niyang maglingkod, kaya niyang gampanan. Yung iba dyan, ang taas ng pinag-aralan, kung mataas nga ang pinag-aralan niya, hindi naman natin makitaan ng pagtulong. Pagtulong sa kapwa. Di ba? Aanuhin natin yung mataas na pinag-aralan niya kung hindi naman makikinabang ang kanyang kabarangay. Doon ka na sa mababa ang pinag-aralan, pero aktibo sa pagtulong, aktibo sa paglilingkod, di ba? Doon tayo.
Hindi natin kailangan yung ang taas ng pinag-aralan mo. Pero wala ka namang mabuting nagagawa sa iyong barangay. Ha? Kaya yan po, no? Yan po ang ating pong pagpili. Yan yung ating gabay, no, para sa darating na paghahatol. Sa araw ng paghahatol. Ano? Okay, sunod mo nga yung isa diyan. Ano ba yung ano natin? Yan, katulad niyan, ano? Sunod mo, ano yung sumunod diyan? Yan. Ngayon, dahil wala pa naman ho ang kampanya, no? Pero may mga ilan na mga lugar na talaga hong meron na hong mga campaign poster na ikinabit. Ano? Dahil hindi pa man din ho pumapasok ang ang election period, ang dami na. Ang dami ng mga mukha kang makikita diyan na hindi, although hindi naman nilalagay na iboto siya, pero mga nagpapakilala na. Ano? Nagpapakilala na ang kanilang pangalan at ang kanilang mga pagmumuka. Kaya yan, maaga pa lang, ibinandera na ang kanilang mga pagmumuka sa pader. Idikit na yung mga pagmumuka nila sa mga poste. Kaya dahil dyan, ang COMELEC po, magsasagawa na po sila ng Operation Baklas. Operation Baklas at pagsilip sa mga social media ng mga kandidato para sa barangay at SK election. Yan ay sisimulan po ng COMELEC. Sisimulan na, kaya po mag-iingat po kayo. Yung mga pa-post-post ho ninyo. Wag na ho kayo magpo-post muna at baka makita yan. Mapatawag ka ng COMELEC, madi-disqualify ka. Madi-disqualified ka. Kaya dapat aalamin ninyo, mga kandidato, aalamin ninyo ang mga patakaran. Hindi ho yung, kasi sa patakaran pa lang ng eleksyon, kung hindi ka sumusunod, ay malamang, pag ikaw ay nasa posisyon na, malamang ay hindi ka rin sumunod. Kung ano yung nararapat, kung ano yung dapat ipatupad na batas o ordinansa ng ating lokal na pamahalaan. Tayo po ang una na magpapatupad ng mga batas ho natin sa lokal at sa nasyonal. Kayo ang unang magpapatupad niyan sa barangay. Ngayon, kung kayo ay sa mga patakaran pa lang sa eleksyon ay hindi na sumusunod o kaya ay hindi nyo nalalaman o hindi nyo nauunawaan, naintindihan ng mga batas sa eleksyon, paano ka ngayon yan? Paano ka yan? Hindi ka po pwede. Hindi ka maaari. Magkakamali ka. Tandaan ho ninyo, kapag kayo'y nagkamali sa inyong pagpapatupad ng batas, ikaw ay makakasuhan din. Ikaw ay maaaring makasuhan. Alright? So, ayan, ikinasa na ho ng Commission on Election yan. Yung kanila pong Operation Baklas sa mga paraphernalia para po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Oras po na maiproseso na ng komisyon ang nagdaang Certificate of Candidacy, ayan, magsisimula na sila. Kaya ito, sabi po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bagaman konti lang ang nakita ng COMELEC na nakapaskil na poster,
Oh, wala silang palalagpasin. Oho. Wala silang palalagpasin na kahit anong parapernalya, kahit pa walang nakasulat na vote for. Ano? At ipatatanggal din nila ang lahat ng poster ng kandidato sa pampubliko o man pribado. Tingnan nyo. Kaya hindi uubra hindi uubra na tayo ay loyalist kay kapitan. At binalutan mo ng poster yung bahay mo, hindi pala po pwede. Naninindigan ng COMELEC. Na sisibakin, babaklasin ho yan. Oo. Ngayon, nasa sa iyo yan. Oo. Kung ikaw ay tututol. Ano? Kung kaya mo ang COMELEC, sige. Maghain ka ng kaso laban sa kanila. Kung hindi man, ipaubaya mo ng babaklas yung poster ng minamahal mong kandidato. Oo, yan. Tatanggalin ho nila. Babaklasin. Pribado at paano naman pala, ano? Oo, meron namang doon lang ho maaari talagang ilagay doon sa designated area. Merong designated area na nilagay ang COMELEC para doon ipaskel ang mga kandidato, ang mga poster ng kandidato. At yan daw ay mga bagay na yan na ginagawa ng mga nanlalamang na kandidato. Yan ay bahagi, ay kinukonsidera na premature campaigning. Yan ay premature campaigning na yan ang tinatawag na maagang pangangampanya. Maagang pangangampanya, ang tawag din ho natin dyan, yan nga ho ay panggugulang. Panlalamang sa kapwa kandidato. Ano? Inuunahan mo sila eh. Hindi pa nga sinasabi the flag, the red flag is up eh. Hindi pa sinasabing ready, go! Hindi pa nga sinasabi nun eh, tumakbo ka na eh. Nauna ka na agad. Pandaraya yan. Kaya mag-ingat tayo. Mag-ingat mga kandidato, sumunod sa mga patakaran. Alright, dagdag pa ni Chairman Garcia, ang mga post sa social media na nagpo-promote sa kandidato bago ang opisyal na panahon ng kampanya ay may paglabag din sa itinakdang panuntunan ng komisyon. Kaya kahit sino, gusto mo yung kandidato na yon, ipopost mo siya. Naku, kawawa naman yung kandidato, wala siyang kamuang-muang, wala siyang kaalam-alam. Pinost mo pala siya dahil diehard ka sa kanya. Di nadali na ngayon. Nadali na siya. Baka siya mapatawag. Madisqualify ka siya. Kaya, wag na ho natin gawin. Doon na ho, sa araw ho ng kampanya. Ayan, magsadya ho kayo rito. Welcome po kayo rito sa aking himpilan. Kayo mga tatakbo, kandidato sa pambarangay dito, ihayag po ninyo ang inyong mga plataforma. Pwede po yan. Ipakilala ho ninyo ang inyong mga sarili. Pwede ho dito. At kahit ho araw-arawin ho natin,
po pwede yan sapagkat hindi yan pinagbabawal ng Commission on Election dahil yan ay panahon ng pangangampanya. Po pwede. Po pwede sa mga social media kayo ay mag-post, mangampanya, at dyan nyo ilagay ang inyong mga plataforma. Dito ho, sa amin pong sa studio, mas komportable kayo dito dahil aircon ho kami rito. Although maliit lamang yung aming studio, kasya lang po siguro mga 5. Pero po pwede na rin, po pwede na rin umupo dito sa sa paligid ko at ay pakilala natin ang mga kandidato ng mga bawat barangay. Yan. At ipahayag ninyo ang inyong programa sa barangay. Yung mga gusto nyo, mga nais ninyong ipatupad sa inyong barangay, mga plano ho ninyo para sa ikabubuti, igagaganda, at ikauunlad ng barangay. Welcome po kayo, mga mga kabarangay. Welcome, mga kandidato, sa araw ho ng kampanya. Yan. At inaasahan ko sa panahon na yon ng kampanya, yan, ay kayo ay dudulog dito at maaari po welcome kayo. Right. So, next yan. Next yung yung meron din hong dahil pagja panahon na ho ng kampanya, kamakailan sinabi ng Commission on Election, sila ay gumawa o bumuo na ng task force kontra bigay. Yan. Anong kontra bigay? Yung namimigay. Namimigay or namimili ng boto. Namimili ng boto. Kaya yan, inyo din pong pag-ingatan at nagbukas ang COMELEC ng complaint center. Andyan. Diyan kayo maisusumbong, kayong mga makwarta na tatakbo kandidato sa barangay, lalo na ang kapitan, may pera, dahil siyempre maraming donasyon yan, may mga donasyon yan. Andyan si konsehal, andyan si mayor, andyan si governor. Wag ho nating wag ho nating itanggi. Normal ho naman yan, nangyayari talaga. Normal ho yan. Wag lang hong magkakabistuhan, magkakaalaman dahil talaga hong yun ay paglabag. Yan ay paglabag. Baka mabidyohan kayo. Baka mabidyohan kayo. Yun. Di ba? Kaya mag-iingat. Mag-iingat sa ating mga ginagawa. Ayan. So, kontrabigay. Maglalagay ho sila ng complaint center para ho sa nalalapit na barangay at SK election. Ang complaint center po ang tatanggap at tutugon sa mga complaint at report ng vote buying at vote selling sa buong bansa. Kaya meron yan.
Ano kayang ano sila? Marami kaya sila na ano ba mga equipment na ano ito? Paano kaya ang gagawin nitong mga tauhan diyan sa complaint center, Ano kaya 'yon? Alright, batay po sa initial na plano po ng COMELEC, bubuksan ang mga complaint center mula alas 8 hanggang alas 5 po. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero po, pagsapit po ng October 29, yan, bubuksan na ito ng 24 oras sa October 29 dahil ang election po natin ay 30. Ang galing ho talaga ng COMELEC, Alam na alam talaga ng COMELEC. October 29. 24 na bubuksan dahil sa gabi ho talaga nagkakagapangan. Nagkakagapangan ang mga politiko, ang mga kandidato. Magbabahay-bahay. Ang tabayanan ninyo, mga concerned citizen, kunan nyo ng video kapag may nakikita kayong ganyan. At sapat ang maganda ang pagkakakuha, kumpleto, kumpletong-kumpleto, andun ang muka, andun ang pagkakaabutan ng pera, at meron siyang audio na, wag mo kong pababayaan, eto ang halaga. Malinaw na malinaw yan na yan ang pinakamatibay na ebidensya na maaaring aksyonan ng Komisyon ng Eleksyon ng complaint center. Kaya lalakipan ho ninyo ng hindi po pwedeng verbal lang na kayo ay magko-complain na wala namang kayong sapat na ebidensya. Kailangan lalakipan nyo ng ebidensya. Lalakipan ninyo. Kasi kung sumbong lang yan, syempre pag sumbong ninyo, nalaman na nagsumbong kayo, hindi ho mapapatunay. Kailangan pang patunayan yon. Pero yun nga, nagpapatunay kung meron kang nakunan mo ng video ay talagang suwak siya sa banga. Suwak sa banga. Alright. Ang complaint center, Kontrabigay Complaint Center ang siyang tutulong sa pagdokumento ng mga complaint. Ayan, siguro may mga sila, mga video. May camera sila. Mangolekta ng mga ebidensya ng vote buying. Kita nyo? May mga ebidensya. Kailangan may mga ebidensya. Hindi maaring lamang po. Mas mainam nakatulong ka na sa mga membro ng complaint center, na meron ka ng ready at nakakuha ka na ng video. Yan, i-submit mo na lamang sa kanila. Hindi na ho sila siguro na lang nila yan. Double check na lang nila yan. Vote buying at vote selling, pagdokumento ng mga pictures at video ng reklamo at mag-refer ng mga complaint sa election officer. Malinaw. Tiniyak naman ng COMELEC na magiging confidential ang lahat ng impormasyon na kanilang matatanggap. Kita nyo na. Protektado ho ang magsusumbong. Hindi ipapaalam kung sino ang complainant. Sino ang nagsumbong. Yun ang maganda ron. Di ba? Kaya huwag kayong matatakot. Huwag kayong matatakot.
Oh, kapag kayo banas na doon sa inyong mga opisyal ng barangay at wala naman talaga siyang mabuting ginawa sa barangay, ha? At talagang alam nyo na siya yung siga sa barangay, tigasin dahil siya ay opisyal, ay naku, bantayan mo na siya. Kunan mo na siya ng video. Oo. Kapag yan ay namimili ng boto, simplihan mo na para matanggal na at hindi na makabalik pa sa posisyon. Ano? Hindi natin kailangan yung mga ganyang opisyal. Kailangan natin ay yung may magagawa sa barangay, may maitutulong sa barangay, at makakatulong sa kabarangay. Ano ho? Walang iniisip kung hindi ang ikabubuti, ikagaganda at ikauunlad ng barangay. Yan ang kailangan nating opisyal na dapat iluklok, ilagay sa pwesto bilang kapitan, bilang membro ng sangguniang barangay, bilang SK chairwoman, chairman, at sangguniang kabataan. Yan ang mga dapat nating iluklok sa panahon ng eleksyon. Alright? So, sa ngayon, hindi pa nga man din na nag-eleksyon. Nakpo, kabila na po ang mga pangyayari na may kaugnayan sa barangay at SK election. Meron na hong tinatambangan ng mga naghain ng kanilang kandidatura. Mga barangay captain na naghain ng kanilang COC at sa pag-uwi ay tinambangan. Nako. Pambarangay po yan, Pero ganun na ang mga pangyayari. Sapagkat nga napakalaki rin po. Napakahalaga rin ho ng trabahong gagampanan ho ng isang opisyal sa barangay. Kung kaya ayan, nagkakaroon ng karahasan tulad nga ho ng pagpatay. Ayan, siyam na po ang insidente ng karahasan. Ang nangyayari ngayon sa panahon natin ngayon na may kaugnayan nga po sa barangay at SK election. Yan po ay naitala ng pambansang pulisya. Nakapagtala ang PNP ng siyam na hinihinalang election-related incident bago ang barangay at sangguniang kabataan election. Yan ay inihayag po ng Public Information Office Chief Colonel Jean Pajardo, na kung saan kabilang sa naitala nila ay ang insidente ng pamamaril at pananaksak sa Bicol Region. Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Saxargen. Natatandaan ho ninyo, di ba? Yun, siyam na pala. Kasama na siguro dyan yung isang kapitan na pauwi na sa bahay galing sa paghahain ng COC, yung binaril sa harap ng kanyang bahay. Yun, sa Zamboanga yata yan, kung di tayo nagkakamali. So, gayon man, isa sa ilalim pa ng ang mga yan sa verifikasyon ng Joint Peace and Security Coordinating Council.
Yan ay upang matukoy kung maituturing nga po na election-related incident. Oh. Maano pa ba yan? Panahon nga tayo ng election eh. At pag ang tinambangan at ang biktima ay kagawad or kapitan at siya ay diba, naghain ng POC, abay talagang election related yan. Binaril din ang nasawi si re-election. Ayan re-electionist Erasmo Presti Divino Hernandez, barangay captain po ng poblasyon. Ayan, yung sa Taal. Zone 10, Taal, Batangas, sa harap ng kanilang barangay hall. Napanood ba ninyo yan? No? Napanood ba ninyo yan sa Facebook na dalawang magkaangkas na motor, mga riding in tandem? No? Di ho nating alam, sa mga nakaraang administrasyon, may mga listahan, na mga involved din ho sa droga, ang mga barangay official, ang ilan sa mga barangay official, nangyari, napapatay sila. Dahil di umano sa pagpunsinti, proteksyon, pagbibigay ng proteksyon sa droga sa kanilang lugar. Yan. So, binaril po at nasawi si re-electionist Erasmo Divino, sa harap nga po ng kanyang bahay. Yan, dyan sa barangay Poblasyon, Zone 10, Taal, Batangas. Tinitingnan din po ng pulisya ang isa pang insidente sa Malabang, Lanao del Sur. Ano na yan? Mindanao. Lanao del Sur, kung saan pinigilan umano ang isang kandidato na makapaghain ng kanyang certificate of candidacy. Ba? Di mo ba, COC. Pinipigilan siyang maghain. Bakit pinipigilan, hindi natin alam ang mga dahilan. Pero doon, maraming maglalaro sa isipan natin. Ang dahilan niyan ay, di ba, maaari na siya ay magaling na kandidato, kilala, kilalang kandidato, at may magagawa sa barangay. At siguro siya rin ay mahal ng mga kabarangay. Kaya nung naghain siya may pumipigil. Maaari din naman, baligtarin ho natin na siya ay nakapaglingkod na at sa paglilingkod niya wala siyang mabuting nagawa sa barangay. Kaya pwede inanuhan siya, huwag ka nang maghain ng iyong COC. Iba't iba, pwedeng iba't iba, So wala na ba? Wala nang Ayan. May isa pa ba? May isa pa tayo. Alright, so siguro tayo po, medyo kinakapos na rin ng oras. May panawagan lamang po tayo. Yan, ipakita natin yung panawagan. Meron pong Barangay Labor Desk Reload, Yan yung inilunsad ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pasay. Na yaan ay sa mga barangay ay maaari po kayong makipag-ugnayan
ang ating pong mga kababayan para makakuha kayo ng trabaho. Ayan. So, bukas ho, ano bang araw yan? Bukas ba yan? Yeah, September 8. Yan, bukas po, September 8. Araw po ng Friday. Sa third floor po ng Pasay City Hall. Sa office of the Peso. Yan. Peso Office, Pasay City Hall. Wag mo muna doon lang po muna. Meron pong interview. Job interview. Job interview. Diyan po gaganapin yung mga gusto magkaroon ng trabaho. Yan. So, yan ba yung una? Ang mga trabaho hong maaari hong pasukin ng mga aplikante, ayan, store supervisor, 20. Mayroon pong 20 bakante. Store supervisor. Ang kwalifikasyon, pwede mo pa malapalakihan yan. Di na eh. Kahit sige, lakihan mo nga. Kasi di ko mabasa. Yan, yan, sa ganyan na lang siguro. Yan, Ayan, store supervisor, ang qualification, at least 6 months hanggang 1 year experience. Yan. As on OIC or team leader in food or retail industry. 18 to 35 years old, female. Ayan, Alright, next. Yan naman, nail technician. 50. 50 ang kailangan na nail technician. At 50 din po lash technician. Sa brow technician, 50 din. Waxing technician, 50. Esthetician, yan. Aestheticist, 50 din po. Yan. Mga yata ito eh. Sa beauty salon. Sa beauty salon niya, kundi tayo nagkakamali. Manicurista ba yung nail technician na yan? Alright? Kung ano man yan, So, ang qualification ay 18 to 40 years old. No skill, certification, and knowledge required. Yan. Female. Paid training provided with allowance. No experience are welcome to apply as long as willing to undergo 18 days training. Ayun, 18 days ang training. Doon muna ako. I-explain natin yun. Yan. Welcome ang walang experience. Pero, ayan, kaya, isasailalim kayo sa training, 18 araw. Pero sa training ay meron na kayong bayad. With allowance. Tingnan nyo yan. Training pa lang ho kayo, pero meron na kayong allowance, may bayad pa. Sige, pasok na, sugod na. Bukas, Bukas yan sa Peso Office ng Pasay City Hall. Okay, next. 50 din po, junior stylist. Yan. 18 to 40 years old, no skill, certification, and knowledge required. Male and female, paid training provided with allowance. No experience are welcome to apply as long as willing to undergo 7 days training. 7 days lang yung training nito. Meron din pong bayad at allowance habang kayo ay tinetrain. Sugod na. Puntahan na po yan bukas. Sayang ho. Nako. Yung mga walang trabaho dyan. Yan ho ay sa pamagitan ho ng inisyatibo ng ating
mahal na Mayor Emmy Calixto Rubiano. Yan pong Barangay Labor Desk Reload. Okay, next. Yan, barber stylist. Oh, mga barber. Bomber. Barber. Gupitero. Mga manggugupit. Ayan. 5 po ang kailangan. 18 to 40 years old. Male. At least 6 months. 1 year experience in barber shop. Oh. Magaling kayong gumupit. Eto na. Regular kita. Hindi yung kusino lang yung magpapagupit sa isa kapitbahay mo. Tsaka ka lang kikita. Eto, regular kang kikita araw-araw. Yan, punta na sa 3rd floor, room 310 sa Peso Office, Pasay City Hall, bukas. Bukas yan. Okay, next. Yan, wala na. Bukas yan, September 8. Sadya po kayo para yan, mag-apply ng trabaho. Alright? Okay. So, yan po yung ating mga, wala na po tayong oras, Alright. So, ako po ay magpapaalam na po pansamantala. At mamaya po sa alas 5 hanggang alas 6, magkita-kita at magkapanooran pa rin po tayo sa Balitang Pilipinas Worldwide. Maraming salamat po sa inyo po. Oy, teka muna, baka muna ako. Babati muna ako sa ating mga viewers. Yun, si Utol. Puntahan ka namin ni Danyo sa Sabado dyan. Senyo. Okay, Utol. Gandang araw po, DCWG. Sabi ni Crispin Lambayan. Si Lorna Ginobes Flores. Oy, good day and God bless to all. Yan. Si Lorna Ginobes Flores. Sa Dubai na yata si Lorna ngayon. Na-miss natin siya. Kaya, ayan, na-miss din niya ang programa natin. Kaya, araw-araw na natin siya nakikita rin. At syempre, pag nakikita natin, ay babatiin natin palagi. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga viewers na nakasama ko ngayong araw na ito sa programa. At nawa po ay manatili po kayo sa pagsubaybay sa programa dito sa DCW Broadcasting Studio. At tuloy-tuloy lang po ang aking paglilingkod para sa inyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At ako po ay nag-iiwan ng kataga na pagpalain, ingatan, proteksyonan tayo ng ating Panginoon saan man tayo patungo, ano man ang ating ginagawa sa araw na ito, saan man tayo lugar naroroon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Bye! Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online